Agosto 2014, sa isang bayan sa Batangas, sa gitna ng malamig na ambon, nagsimula ang libing ni Rose Ann Jimenez. Ang sementeryo ay puno ng mga taong dumalo, mga kamag-anak mula sa malalayong probinsya, mga kaibigan at kaklase na minsang nakasama niya, at mga empleyado ng kumpanyang iniwan ng kanyang ama. Ang mga puting bulaklak ay nakahilera sa paligid ng hukay, habang ang hangin ay binabalot ng mabibigat na hikbi at dasal ng mga nagluluksa. Isang taon pa lamang ang nakalipas mula nang mamatay ang ama ni Rose Ann, si Samuel Jimenez, isang negosyanteng may-ari ng mga lupa at real estate. Ayon sa ulat noon, inatake siya sa puso habang pauwi mula Maynila. Mabilis ang lahat at hindi na siya nailigtas. Sa panahong yon, si Lilian ang nag-asikaso ng lahat at siya rin ang nagpatuloy sa negosyo. Katuwang ang dating kasosyo ni Samuel na si Victor Caringal. Ngayon, isa pang trahedya ang bumalot sa pamilya. Ayon sa investigasyon ng pulisya, natagpuan ang katawan ni Rose Ann ilang araw bago ang libing. Palutang-lutang sa isang ilog sa isang barangay sa labas ng bayan. Suot ang parehong damit mula nang huli siyang makitang buhay, kung kaya't mabilis na nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon kay Lilian ay nagpaalam si Rose Ann na magha-hiking ito mag-isa para makapag-isip. Itinuring na pagkalunod ang dahilan ng kamatayan ni Rose Ann, lalo't walang nakitang anumang foul play sa lugar. Habang ibinababa ang kabaong sa hukay, isa-isang naghulog ng puting bulaklak ang mga tao bilang pamamaalam. Ang mga mata ni Lilian ay namumula sa pag-iyak at ang bawat kilos ay nagpapakita ng isang biyudang muling nawalan. Sa kabilang banda, sa isang apartment sa Quezon City, nakaupo si Rose Ann sa harap ng bintana at nakatanaw sa kalye. Buhay siya, humihinga at tahimik na nagkukubli. Habang ang buong bayan ay naniniwalang patay na siya, siya naman ay naghihintay ng tamang oras para muling bumalik. Ang libing na ginanap ay isang palabas, isang huwad na pagtatapos ng kanyang buhay. Sa mismong oras na hinuhulog ang mga bulaklak sa kanyang puntod, dahan-dahang kinakain ng galit si Rose Ann. Hindi siya patay, ngunit pinili niyang hayaang maniwala ang lahat sa kanyang pananahimik. Nagsimula ang panata na isang araw ay babalik siya para ibagsak ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang ama at sa pagtatangkang wakasan ang kanyang sariling buhay. Isang linggo bago ang kanyang libing, naranasan ni Rose Ann ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Sa isang bakanting lote malapit sa dagat, tinutukan siya ng baril ng lalaking kinilalang si Romy, isang bayarang mamamatay tao. Sa lamig ng bakal na nakadikit sa kanyang sentido, ramdam niya nang iyon na ang kanyang huling gabi. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Nakilala ni Romy ang kanyang mukha. Nalaman niyang si Rose Ann pala ang kaklase ng anak na minsan niyang naikwento sa kanya bilang malapit nitong kaibigan. Dahil doon hindi niya nagawang tapusin ang trabaho. Sa halip, ibinunyag niya na si Lilian mismo ang nag-utos ng kanyang kamatayan. Hindi lang yon, kundi pati ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi simpleng atake sa puso, kundi dahan-dahang paglalason na itinakdang magmukhang natural. Mula roon ay gumawa sila ng kasunduan. Pinayagan ni Romy si Rose Ann na mabuhay kapalit ng pangakong hindi siya isusumbong. Siya mismo ang nagplano kung paano itatago ang katotohanan.
Isang bangkay mula sa punerarya ang ginamit para magmukhang si Rose Ann ang natagpuan sa ilog. Ang balitang ito ay agad kumalat at naniwala ang lahat. Dinala si Rose Ann sa Quezon City at itinago roon. Mula noon, wala siyang tawag, walang sulat at walang bakas. Ang lahat ay naniniwalang siya'y patay na. Ngunit para kay Rose Ann, doon nagsimula ang kanyang bagong buhay. Isang buhay ng katahimikan, galit at paghihintay ng tamang oras. Matapos ang libing na hindi naman kanya, nagsimula ang katahimikan sa buhay ni Rose Ann. Sa maliit na apartment sa Quezon City, halos isang buwan siyang hindi lumalabas. Nakatambak lang ang ilang lumang gamit at kaunting pera na iniabot sa kanya ni Romy bago ito tuluyang naglaho. Sa panahong yun, unti-unti niyang binalikan sa isip ang lahat ng nangyari. Ang pagkamatay ng kanyang ama na sa simula'y tinanggap niya bilang natural na kapalaran. Ngayon ay malinaw ng isang panlilinlang. Ang mga alaala ng mga huling araw ni Samuel ay biglang nagkaroon ng ibang kulay. Ang biglang panghihina ng ama, ang matinding sakit na hindi maipaliwanag at ang mabilis na pagkamatay. Lahat pala'y bunga ng dahan-dahang panlalason. At ang taong nagplano nito ay ang mismong madrasta niyang si Lilian. Ang babaeng dapat sana'y nag-alaga sa kanila matapos mawala ang tunay niyang ina. Hindi naging madali ang bawat gabi. Madalas ay hindi siya makatulog. Laging may kaba na baka may kumatok sa kanyang pintuan at malaman na buhay siya. Ngunit higit sa lahat, nangingibabaw ang galit. Galit na unti-unti niyang ginawang lakas para magpatuloy. Samantala, abala si Lilian sa pagpapakita ng larawan ng isang malungkot na byuda at madrastang naulila. Halos araw-araw ay may bisita sa kanilang mansyon. Mga kamag-anak, kaibigan at kasosyo sa negosyo. Nakikitang pumupunta para makiramay. Sa bawat pagkakataon, maingat niyang ipinapakita ang imahe ng isang babaeng biktima ng kapalaran, hindi ng kasakiman. Ngunit sa likod ng bawat pagluha, may lihim siyang ipinagdiriwang. 2 buwan matapos ang libing, nagsimulang lumabas ang tunay na kulay ng kanyang mga plano. Isa-isang ibinenta ang mga lupain, dahan-dahang inililipat ang mga pondo sa mga pribadong account. Si Victor Caringal, ang dating kasosyo ng kanyang asawa, ay mas madalas nang makita sa mansyon. Hindi nagtagal, hayagan ng nabuo ang kanilang ugnayan. Habang ang negosyo ni Samuel ay lumulubog sa maling pamamahala, lalo namang nagiging marangya ang buhay ni Lilian at Victor. Mula sa malayo, tahimik na nagmamasid si Rose Ann. Sa tulong ng isang kaibigang dating nagtatrabaho sa kumpanya ng kanyang ama, unti-unti niyang nakalap ang mga dokumento, mga record ng pagbebenta ng lupa, mga peke at pinalabas na legal na papeles at mga bank statement na nag-uugnay kay Lilian at Victor sa malinaw na paglulustay ng yaman. Ngunit alam niyang hindi sapat ang papel at mga numerong yon. Kailangan niya ng ebidensya na kayang tumindig sa korte. Kaya't muli niyang hinanap si Romy. Sa isang tagong tagpuan, inilahad ni Romy ang bawat detalye ng utos ni Lilian. Kung paanong binayaran siya mula sa pondo ng kumpanya para patayin si Rose Ann at kung paanong isinagawa ni Lilian ang pagkitil kay Samuel. Dala ng sariling konsensya, handa na si Romy na magsilbing saksi. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan niya ng proteksyon para sa kanyang pamilya. Alam niyang oras na mabunyag ang lahat. Hindi siya titigilan ni Lilian at ni Victor.
Pumayag si Rose Ann sapagkat yun lamang ang tanging paraan para mabuo ang buong larawan ng krimen. Samantala, lalong nagiging lantad ang relasyon ng madrasta at ng kasosyo ng kanyang ama. Ang mansyon na dati puno ng alaala ng kanyang kabataan ay ngayon ginawang lugar ng kanilang kasiyahan. Kasabay nito, sinimulan na rin ni Rose Ann ang pakikipag-ugnayan sa mga investigador. Maingat niyang ipinasa ang mga dokumento, mga tala ng bank transfer at ang testimonya ni Romy na handang lumabas kapag dumating ang oras. Sa bawat pagkikita, mas lumalakas ang kaso laban sa madrasta at sa kasabwat nito. Enero 2015, isang malamig na umaga sa Batangas. Ang mansyon ng pamilya Jimenez ay dinagsa ng mga unipormadong pulis at mga investigador. Ang ingay ng mga sirena ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ikinagulat ng mga kapitbahay na napatingin sa malawak na tarangkahan. Sa loob ng bahay, si Lilian ang pababa ng hagdan, bitbit ang tasa ng kape nang salubungin siya ng mga awtoridad. Inabot sa kanya ang isang warrant of arrest para sa kasong parricide, frustrated murder at estafa. Kasabay nito, naroon si Victor Caringal galing sa silid ni Lilian. Hindi siya nakatakas sa mga mata ng batas. Siya man ay inaresto at sinampahan ng kaukulang kaso. Ang pagkagulat sa kanilang mga mukha ay halatang hindi inaasahan. Ngunit wala silang nagawa kundi sumama sa mga pulis. Ang mansyon na minsang simbolo ng kapangyarihan at kayamanan ay biglang naging entablado ng kahihiyan at pagbagsak. Sa presinto, mas lalo pang lumalim ang dagok. Habang sumasailalim sa interogasyon, pumasok sa silid si Rose Ann. Buhay, matatag, at nakatayo sa harapan ng mga taong nagplano ng kanyang kamatayan. Ang dating anino na akala ni Lilian ay nilamon na ng ilog, ngayon naroon at dala ang katotohanan. Namutla si Lilian at nanginig ang labi. Tila hindi makapaniwala na ang dalagang inakala niyang tuluyan ng naglaho ay naroon sa kanyang harapan. Nabunyag sa investigasyon ang kasunduan nila ni Victor. Kung paano nila planadong agawin ang lahat ng ari-arian. Kung paano nila nilason si Samuel para magmukhang natural na pagkamatay lamang ito. At kung paanong inutusan ni Romy para tapusin si Rose Ann. Sa bawat ebidensyang iniharap, lalo pang lumiit ang mundo ng madrasta at ng kanyang kasabwat. Ang mga bank records, peking kontrata at testimonya ni Romy ay nagtahi ng kompletong larawan ng kasakiman. Habang ang mundo ng kanyang madrasta ay gumuho, si Rose Ann naman ay muling tumayo bilang tunay na tagapagmana ng kanyang ama. Makalipas ang ilang buwan ng pagliliti sa korte, si Rose Ann ay hindi na nagkubli. Tumayo siya sa harap ng husgado, matatag na ikinuwento ang kanyang mga pinagdaanan mula sa gabing halos patayin siya hanggang sa panahong kailangan niyang magtago at magkunwaring patay para makaligtas. Ang kanyang presensya mismo ang naging pinakamalakas na sandata laban kay Lilian. Dumating ang araw ng hatol. Sa loob ng hukuman, bumagsak ang balikat ni Lilian habang binabasa ng hukom ang sentensya. Hatol ng reklusyon perpetua para sa kasong parricide at frustrated murder. Idinagdag pa ang mga kaso ng estafa, dahilan para tuluyang mawala sa kanya ang lahat ng karapatan sa mga ari-arian ng pamilya Jimenez. Si Victor naman ay nahatulan din bilang kasabwat, nakulong dahil sa paggamit ng negosyo para sa pandarambong at pakikipagsabwatan. Sa labas ng korte, sinalubong si Rose Ann ng malamig na hangin ng umaga.
Matapos ang mahabang buwan ng pagtatago at pakikipaglaban, ngayon lamang siya muling nakahinga ng maluwag. Alam niyang hindi na mababalik pa ang kanyang ama, ngunit ang katotohanang naipaglaban niya ang hustisya ay nagsilbing liwanag sa madilim na nakaraan. Sa mga sumunod na taon, unti-unti niyang inaral ang negosyo ng kanyang ama, katuwang ang ilang tapat na kasamahan. Mas naging maingat siya, mas naging matatag, at higit sa lahat, mas naging determinado na panatilihing malinis ang pangalang iniwan ni Samuel Jimenez. Ang mga ari-arian at pondong nabawi ay ginamit niya hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para din sa mga taong dating tumulong sa kanilang pamilya. Sa katahimikan ng kanyang bagong simula, batid ni Rose Ann na hindi lamang siya nakaligtas. Siya ay muling ipinanganak. Wala man sa kanyang tabi ang kanyang mga magulang, batid niyang ang mga alaala ng kahapon at ang kanyang pinagdaanan ay sapat na para maging matibay sa lahat ng darating na hamon sa kanyang buhay.